Nitong linggo lamang ay ating nabalitaan na tuluyan ang pinasok sa serbisyo ng Philippine Navy ang pinakabagong warship ng bansa na kung tawagin ay BRP Diego Silang na isang Miguel Malvar class frigate na nabili mula sa Hyundai Heavy Industries ng South Korea sa ilalim ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program. Napakaganda na ng usad ng modernisasyon ng Philippine Navy dahil unang beses natin nagkaroon ng mga guided missile frigates at ito na ang kasalukuyang pinaka-capable at pinaka-heavily armed na warship sa buong armada ng Pilipinas dahil sa kapabilidad nitong magdala ng nasa 24 na missiles na kayang magpabagsak ng kahit anong aerial targets o surface targets. Kung kayo ay nagtataka kung bakit hindi kinukonsidera na guided missile frigate ang Rizal class frigates, ay dahil sa wala pa itong mga guided air defense system tulad ng VL Mica na mayroon ng Miguel Malvar na kung saan paglalagyan ng 16 na anti-air missiles at hindi rin may kukonsidera na guided missiles ang dala nitong Mistral air defense system dahil hindi talaga ito pang warship na klase ng weapon system. Pagbalik sa mga bagong Miguel Malvar, gumastos ang gobyerno ng nasa 28 billion pesos para sa dalawang warship at nakatakda pang dagdagan ito ng dalawa pa na kung saan inaasahang mapipirmahan ang kontrata ngayong taon at may budget naman ito ng nasa 42 billion pesos. At dahil sa mas malaki ang budget, sinabi ng Max Defense na mas pina-improve na variant ang bibilhin ng Philippine Navy at umaasa tayong mas maraming missiles ang kayang dalhin ng barko upang masulit talaga ang ibabayad ng ating bansa. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang hindi lang dalawa pang karagdagang mga Miguel Malvar class guided missile frigate ang planong bilhin ng ating hukbong sandatahan matapos inihayag ng isang congressman sa isang post nito na nasa 4 talaga ang gustong bilhing Miguel Malvar frigates ng Philippine Navy at sa suma total ay magkakaroon tayo ng nasa 6 na naturang warship. Napakalaking upgrade nito sa capability ng ating Philippine Navy dahil isipin na lang ninyo kapag naging 6 na ang ating guided missile frigates ay kayang-kaya ito bilhin ng ating bansa dahil tinaasan na rin ang budget ng AFP Modernization Program. Umaasa tayong lalagyan ito ng aabot sa 24 cells na vertical launching system na kung saan kayang magdala ng 24 na anti-air missiles dahil na rin sa mas malaki na rin naman ang budget at lagyan pa ito ng mas malakas na mga radar upang madetect kaagad nito ang mga papalapit na kalaban. At kapag naging 6 na talaga ang ating mga Miguel Malvar, magiging isa na tayo sa pinakamalakas na navy sa buong Asia at mas mababantayan na natin ang ating territorial waters lalo na sa pinag-aagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit umaasa pa rin tayo sa ngayon na hindi lang hanggang dyan ang magiging frigates ng Philippine Navy at sana'y bilhin din ng ating bansa ang mas capable pa na mga frigate tulad na lang ng HDF 4300 ng South Korea na kung saan mayroong napakalakas na radar at mas heavily armed din talaga na kayang makipagsabayan sa mga malalaking warships ng China. Maliban sa mga bagong frigates, may mga impormasyon tayong nakalap na plano pa ng Philippine Navy na mag-acquire din ng mga bagong guided missile corvette sa ilalim ng AFP Modernization Program dahil sa kasalukuyan ay iisa pa lamang ang corvette ng ating Philippine Navy. Wala pang sinabi kung magkano ang magiging budget para sa proyektong ito at kung ano ang tinatarget ng ating bansa at ang alam lang natin sa ngayon ay ang Hyundai na naman ang inaasahang gagawa nito at marami din silang mga pwedeng i-offer na corvette sa Pilipinas. Mayroon silang mga HDC 2000 Corvette design na kung saan mas malaki lamang ng kaunti sa mga Raha Sulaiman class offshore patrol vessels, ngunit pwede pa itong mas palakihin, depende na rin sa budget ng Department of National Defense. Inoffer na rin ito ng Hyundai sa Malaysia at umaasa tayong i-offer din ito ng kumpanya sa Pilipinas dahil na rin sa pareho ang capability nito sa ating mga Rizal class frigates at inaasahan rin na mas mababa ang presyo nito. Armado din ito ng isang 76mm naval gun na kung saan naging standard na rin na main gun ng Philippine Navy warships.
Nasa 4 hanggang 8 Sea-Star anti-ship missiles na kung saan may range ng nasa 180 kilometers at nagsisilbing pinakamalakas na armas ng warship. Nasa 8-cell na vertical launching system, pareho sa planong ikakabit ng mga vertical launching system sa Rizal class, pati na rin close-in weapon system tulad na lang ng Asel Sangok Deniz ng bansang Turkey. Mayroon din itong mga anti-submarine torpedoes dahil nakapokus din ang Philippine Navy sa anti-submarine capabilities at ang advantage lang talaga ng Rizal class dito ay mas malaki ito at mas mahaba din ang range kaya mas malayo ang mababantayan nito na teritoryo. Kung maisipan ng Philippine Navy na i-downgrade na lang bilang corvettes ang mga Rizal class dahil na rin sa ang magiging frigate ay ang mga Miguel Malvar, pwede rin naman na bumili na lang ng karagdagang Rizal class ang ating Navy sa kanilang susunod na corvette acquisition project.